Pagkatapos ay tinawag ng Duke ang atensyon ng kanyang anak. May pag-aalala sa kanyang mga mata, tinanong ng Duke si Joshua kung nasaktan ba siya. Ang init na iyon mula sa kanyang ama ay nagulat sa Joshua. Hindi niya iyon kailanman nakita sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi niyang maayos lamang siya at naglakad patungo sa espada. Pagkatapos ay inabot niya ang Imperial Blade. Nang araw na iyon, sa pag-angat ng Imperial Sword, si Joshua von Agnes ang naging pinakabatang tao sa kontinente na humawak nito. Lumaon ng gabing iyon, nagdaos ng meeting ang Duke. Si Aidan von Agnes ay nakaupong nakapokus habang ang mga key figures ng duchy ay nagtipon sa conference room. Si Count Menel, isa sa mga vassals ni Agnes, ay humiling ng report tungkol sa urgent na usapin. Ipinaliwanag ni Armstrong na ang mga nakakalat na knights ay nagbalik sa duchy ng walang babala, na nagdulot sa Count na magtanong kung ang main order ba ay bumalik ng maaga. Kinumpirma ito ng Knight Captain at sinabing ang biglaang pagdami ng monsters mula sa kagubatan ang nagpilit sa kanilang pagbabalik. Ang tunay na dahilan ng kanilang pag-atras, gayunpaman, ay ang paglitaw ng isang Black Ogre sa gitna ng horde, na kilala bilang pinakamalakas na nilalang sa Monsters Haven. Kayang sirain nito ang mga tao at karaniwang nangangailangan ng hindi bababa sa isang 4th class mage o isang B-rank fighter na may sword aura upang makatapat nito. Nagpanik ang council sa balita. Natatakot sila na ang Black Ogre ay makakarating sa mga pribadong lupain at nag-isip pa kung maaari ba itong makontrol. Pinakalma sila ng Duke sa pagsasabing siya mismo ang hahumawak nito, na nakatulala sa buong silid. Pagkatapos ay sinabihan niya si Armstrong na lumipat sa kasunod na usapin. Sinabi ni Armstrong na ang kasunod na topic ay kinabibilangan ng 5 duchies. Sa sandaling marinig yun, naisip ng Duke ang House Font at nahulaan na ang pagbisita ng kanilang anak ay hindi lamang pakikipagkaibigan. Sinabihan niya si Armstrong na talakayin ang usaping iyon kasama siya lumaon ng pribado, at sumang-ayon si Armstrong. Nang magtanong si Count Menel kung may iba pa bang may usapin na itataas, itinataas ni Chiffon ang kanyang kamay. Gusto niyang pag-usapan ang ikalawang anak. Sinimulan ng council ang pag-uusap tungkol sa pagiging pinakabatang mana user ni Joshua kailanman, na lumagpas pa sa kanyang nakakatandang kapatid, hanggang sa pinatahimik sila ng Count upang makapagsalita si Chiffon. Sinabi ng Captain ng Crimson Knights na ang protagonist ay matagal nang nabalewala ng duchy at minsan ay nagmukhang napakahina na inakala ng mga tao na may dala siyang mana curse. Idinagdag niya na ang pagtalo ng Joshua sa C-rank ay kaduda-duda at masyadong biglaan para ipaliwanag gamit ang talent lamang, ngunit hindi pa rin nakikita ng Count kung saan siya patungo. Kaya inakusahan siya ni Chiffon na nakakuha ng kapangyarihan mula sa mga demonyo o monsters, na tinatawag na tanging logical na sagot. Sinabi ni Armstrong na ang claim ay mapanganib, ngunit ipinaalala sa kanya na pareho nilang nakita ang isang kakaibang bagay. Dinagdag ni Chiffon ang hindi kilalang sandata na ginamit ni Joshua, isa na nagbago ng anyo tulad ng isang artifact. Ipinagpatuloy niya na ang isang ordinaryong spear ay hindi makakahawak ng ganoong karaming mana, at ang puwersa na hamarang kay Joker ay kailangang demonic. Ang mga nobles ay nagsimulang magbulungan na ang protagonist ay baka gumagamit ng forbidden power, at ang emperor ay magagalit sa ganoong skandal, na maglalagay din sa Duke sa panganib. Nakinig ang Duke, habang iminungkahi ni Count Menel na imbestigahan muna nila ito, at sumang-ayon ang iba. Pagkatapos ay mabilis na iminungkahi ni Chiffon na itapon ang ikalawang anak palabas ng duchy at ipadala siya sa pinakamalayong lugar na posible. Sa sandaling iyon, ang taong kanilang pinag-uusapan ay pumasok sa silid. Ang buong council ay tumahimik habang dumadaan si Joshua sa kanila. Sinabihan niya si Chiffon na makipag-duel sa kanya ng diretsahan kung gusto nito ng patunay kung saan nagmula ang kanyang kapangyarihan. Agad na nagpagalit iyon kay Chiffon. Sinabi ng Joshua na ang isang tunay na duel ay magpapakita kung ang kanyang lakas ay nagmula sa ilang forbidden creature o hindi. Frapped si Chiffon. Kung makikipag-duel siya sa anak ng Duke, itataya niya ang galit ng ama. At kung ang kapangyarihan ni Joshua ay talagang sa kanya, ang captain ng Crimson Knights ang magiging taong nasa panganib. Mas pinilit pa niya, tinatawag siyang isang duwag kahit na isa siya sa 4 na dakilang haligi ng duchy. Ang insultong iyon ay tumama sa balat ni Chiffon at nagpagalaw sa kanyang mana.
Nahihirapan sa ilalim ng pressure, ipinaalala sa kanya ng mga nobles na kontrolin ang sarili sa harap ng duke. Inutusan ni Duke Agnes ang knight at ang bata na huminto. Sinabi ni Aiden von Agnes na ang lahat, kahit ang accuser, ay nakaligtaan ng isang importanteng detalye tungkol sa evaluation ni Joshua. Ipinaliwanag ni Armstrong na ang Imperial Knights at ang Chief Magician na naroon ay makakapansin sa anumang forbidden power kung ginamit ito ng protagonist. Sa pamamagitan noon, nilinis ng Duke ang pangalan ng kanyang anak at isinarado ang usapin. Walang sinabi si Chiffon nang magtanong ang kanyang lord kung may tumututol ba sa kanyang judgment. Gayunpaman, sinabi ng Duke sa Joshua na hindi pa siya fully cleared. Marami pa ring tanong ang council at siya mismo ang gustong masagot. Idinagdag niya na ang mga vassals ay hindi lamang ang mga curious tungkol sa paglaki ni Joshua. Si Duke Agnes ay may sarili ding mga duda. Upang malaman ang katotohanan tungkol sa kapangyarihan ng kanyang anak, nagdesisyon siyang dalhin siya kasama niya sa kagubatan ng Black Creatures. Kinwestiyon ng mga nobles ang desisyong iyon, nag-aalala na makakasama ito sa kanyang kalusugan, at hinimok siya na ipadala ang mga knight sa halip dahil ang kanyang biyahe patungong Akoti ay malapit na. Sumang-ayon si Armstrong, sinasabing mas ligtas iyon para sa kanyang lord. Ngunit ipinaalala sa kanila ni Adam von Agnes kung sino siya at kung saan sila nakatayo. Iyon ay nag-iwan sa buong council na walang masabi. Inihayag ng Duke na si Joshua ay papasok sa Imperial Academy pagkatapos malinis ang kagubatan ng Black Creatures. Sinabi niya na anuman ang isipin ng council, ang kanyang anak ay malinaw na isang prodigy at nararapat sa isang patas na pagkakataon sa ilalim ng hindi matitinag na mga tuntunin ng House Agnes. Nag-alala si Chiffon. Ang protagonist ay malakas na at natatakot siya na ang bata ay babalik mula sa academy na mas malakas pa at lagpas sa kanilang kontrol. Upang alisin ang anumang banta sa landas ng unang anak patungo sa succession, nagdesisyon si Chiffon na mas mabuting patayin ang kanyang half-brother kaysa iwanan siya sa duchy. Ngunit si Joshua ay may isang hiling para sa kanyang ama at ito ay nakakuha ng interes ng Duke. Hiningi niya na si Lady Lucia ay payagang sumama sa kanya sa Academy. Sumabog si Chiffon, nag-aargumento na ang pagdadala sa ina ng Joshua ay hindi kailanman mangyayari habang nanunood ang Duchess. Sumagot siya na si Chiffon ay basically na nagsasabi na kailangan ng Duke ang pahintulot ng kanyang asawa para lamang ilipat ang kanyang ina sa capital. Iyon ay mabilis na nagpabalik sa wisyo ni Chiffon. Mabilis na naunawaan ng Knight Captain na ang kanyang komento ay magmumukhang kumakampi siya kay Lady Vanessa, at iyon ay naglagay sa kanya sa isang masamang posisyon. Sinabi ni Chiffon na nag-aalala lamang siya na baka isipin ng mga tao na pinapaboran ng Duke ang ikalawang asawa kaysa sa una. Naunawaan ni Aden ang kanyang ibig sabihin. Nagpasalamat si Joshua sa kanyang ama sa pagpapahintulot kay Lucia na sumama sa kanya sa Akoti. Ngumiti si Aden sa kanyang kakaiba at gifted na anak. Ang protagonist ay nagpalabas ng isang bagay sa kanya sa unang pagkakataon, isang bagay na hindi kailanman mayroon si Babel. Tinanong ng Duke kung may tumututol ba sa kanyang ruling. Isa-isa, ang mga miyembro ng council ay naglabas ng kanilang suporta para sa choice ni Duke Agnes. Kahit si Chiffon ay walang choice kundi yumukod sa pagsang-ayon. Nang maayos na iyon, tumayo ang Duke mula sa kanyang upuan. Inutusan niya si Armstrong na dalhin ang na-dismiss na knight sa kanyang silid pagkatapos maayos ang mga report ng Funty House. Sinabihan din si Joshua na pumunta. Pagkatapos ay biglang sumingit si Babel at humingi ng atensyon ng lahat. Natulala si Chiffon nang makita siya doon. Binati agad ni Babel ang Duke at ipinuntos ni Adam na huli siya sa meeting. Sinabi ni Babel na kailangan niya ng oras para tipunin ang kanyang mga isip. Nagustuhan ng Duke ang bagong hangin sa paligid ng kanyang pinakamatandang anak. Nararamdaman na may sasabihin pa si Babel, sinabihan siya ni Adam na magsalita ng malaya. Tumayo si Babel at humarap sa kanyang nakababatang kapatid. Tinanong ni Joshua kung gusto ba siyang kausapin ni Babel. Biglang sumigaw si Chiffon sa Joshua, sinasabihan siyang magpakita ng maayos na respeto sa ng Duke sa publiko. Tiningnan niya ito at tinanong kung siya ba ang sumasagot para kay Babel, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Sinabi ng Spear Knight na ang loyalty ni Chiffon ay palaging nasa kanyang kapatid at ang kanyang noble standing ay umiiral lamang dahil pinapayagan ito ng kanyang ama.
Naaalala ang kanyang mga limitasyon sa duchy, umatras si Chiffon. Ayaw niyang mawala ang posisyon na kanyang pinaghirapan, kaya binaliwala niya ang kanyang outburst bilang isang simpleng komento. Mahinahong ipinaliwanag ni Joshua na sa duchy na ito, tanging ang mga may tunay na pangako ang umaangat at tanging ang mga nagpapatunay ng kanilang halaga ang nararapat na pakinggan. Iyon ay lalo lamang nagpagalit kay Chiffon dahil ibinabato ng bata ang sariling mga tuntunin ng duchy pabalik sa kanya. Sinabi ni Babel sa Knight na walang problema sa pagtatapat. May puntos ang protagonist. Natuwa ang duke. Ang anak na nawala sa self-pity ay sa wakas ay nagsisimula ng magmukhang isang tunay na knight. Sinabi ni Babel sa Joshua na hindi na siya maiiwan. Ngayong naiintindihan na niya kung ano ang ibig sabihin ng tumayo sa sariling lakas, mas lalayo pa siya. Sumang-ayon si Joshua at napansin na ang mga mata ng kanyang kapatid ay nagbago mula noong huli nilang duel. Nang bigyan siya ng duke ng pahintulot na magpatuloy, tumanggi si Babel na tanggapin ang title ng confirmed next duke. Iyon ay nakagulat sa lahat at naisip nila kung ang pinakamatandang anak ba ay sumusuko na sa kanyang pamana. Tinanong ni Adiden kung ang isang talented na kalaban ba ay nakaserious sa kanyang fighting spirit, ngunit matinding itinanggi ito ni Babel. Sa halip, sinabi ni Babel na gusto niyang sundin ang mga tuntunin ng pamilya at makipagkompetensya sa kanya sa patas na batayan. Sinabi ng duke na isa sa alang-alang niya ang hiling. Nagpasalamat si Babel sa kanyang ama. Sa pamamagitan noon, tinapos ng duke ang meeting. Naglakad palayo ang duke. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa mukha ng noble habang nararamdaman na ang kanyang duchy ay nagbabago patungo sa isang bagay na hindi pamilyar. Gayunpaman, sabik siyang makita kung saan ito patungo. Samantala, sa silid ni Duchess Vanessa, nagreklamo siya na si Joshua ay pupunta sa Akati kasama ang kanyang ina at ang sarili niyang anak ay lumayo sa posisyon ng heir. Kinumpirma ito ni Chiffon. Sumabog sa galit si Vanessa at itinapon ang kanyang bote at baso mula sa mesa. Hawak niya ang galit na iyon simula nang mabaigo ang mga centurion, sinasabing si Babel ang kanyang buong mundo. Nakinig siya habang ang knight captain ay humihingi ng paumanhin sa pagkabigong panatilihin siya sa posisyon. Ngunit sinabi ni Vanessa na hindi niya isinisisi kay Chiffon. Sa kanyang mga mata, wala siyang laban dito, at ang kanyang anak ay katulad ding matigas ang ulo tulad ng kanyang ama. Sigurado siya na si Joshua ay hindi kailanman tunay na makapalit kay Babel bilang heir. Ngunit kahit na ganoon, isang maliit na duda ang pumasok. Kung maging totoo man iyon, pinaplano ng Duchess na makipag-ugnayan sa isang misteryosong lalaki at sabihin sa kanya ang nangyari. Mabilis na tiniyak ni Chiffon sa kanya na hindi ito kailanman darating doon. Tinanggap iyon ni Vanessa sa ngayon at nagtanong kung ano ang kasunod na gagawin ng protagonist. Sinabi sa kanya ni Chiffon na ang bata ay patungo sa territory ng Locke kasama ang kanyang ama. Napansin ni Vanessa na ang barren na hilagang lupain ng Locke ay 2 araw na biyahe ang layo. Nang banggitin ni Chiffon ang mga monsters sa kagubatan ng black creatures at sinabing ang duke mismo ang humawak doon, tinanong niya kung maiiwan ba siya pagkatapos patungo sa capital kasama ang kanyang ikalawang asawa. Sinabi ni Chiffon na oo. Kaya nagdesisyon ang Duchess na makisalo ng pagkain kay Joshua, kung ano ang ibig niyang sabihin na magiging una at huling pagkain nila bago siya umalis patungo sa capital. Nagsimulang lumabas ang mga Imperial Knights. Isang Crimson Knight ang nagbanggit na ang mga armored guests na dumating para subukan ang ikalawang anak ay umaalis ngayong araw. Sinabihan siya ng isa pa na itigil ang pagtingin at bumalik sa trabaho dahil umaalis na rin sila. Iyon ay nagpabalik sa kanya at ang lahat ay nagmadali para maghanda sa pag-alis. Tinitigan ni Joshua ang isang bagay sa kanyang kamay. Ito ang dawn ring sa kanyang daliri. Sinabi ni Eden sa kanyang anak na pupunta sila sa capital pagkatapos linisin ang kagubatan. Ngunit bago iyon, kailangan ng Joshua na itigil ang paggamit ng kanyang tunay na pangalan. Naging curious ang bata. Pagkatapos ay nagdesisyon ang duke na bigyan ang kanyang ikalawang anak ng regalo para tulungan siya. Ipinaliwanag niya na ang Dawn Ring ay ibinigay sa kanya ng Master ng Magic Tower pagkatapos ng isang pabor noong unang panahon. Kapag napuno ng mana, ang ring ay bubuo ng armor sa paligid ng nagsuot nito. At dahil nagmula ito sa Master ng Tower, malamang na siya mismo ang gumawa nito. Sinabihan ng duke si Joshua na magbuhos ng mana sa ring at matutunan kung paano ito gamitin.
Nakangiti, tinanong niya kung ang isang bagay na tulad nito ay hindi ba nakalaan para sa heir ng duke. Sinabi ni Aidan na hinihiram lamang ito ng protagonist, kaya hindi ito mauupong hindi ginagamit sa imbakan, ngunit hindi yun ang kanyang tanging dahilan.